Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay punong-puno na naman ang vlog na ito ng kilig moments ng dalawa. Kung maaalala natin na noong nakaraan nilang pagkikita ay nabunyag na wifey ang nickname ni Viancy sa chat nila ni Kalingap Edu. Ngayon naman na noong nagkita sila ay talagang makikita natin ang pagbabago ng kanilang relationship sa isa't isa. Parang mas lalo silang naging confident at nawala ang mga hiya nila kapag nakikipag-usap sila sa isa't isa. At sa pagpapatuloy nga ng kanilang love story ngayon ay nagkita na naman sila sa labas dahil niyaya ni Kalingap Edu si Viancy sa isang date. At ito nga ang mga nangyari noong araw na yon. Ay, ayun na po ata si Edu. Ay, si Kuya Edu po. Ano? Kanina ka pa wifey? Ay, yan si pala. Ay, kailangan naman mga isa. Huwag mag-alala. Dito naman si ano, si Javi. Ay, si ano pala. Ben. Si Edu. Kanina pa Edu. Ano? Ready ka na? Tara ba? Tao dyan, alam nga naman ako lang dito sa harap. Edu pala ha, nadulas na naman si Viancy na hindi na pala Kuya Edu ang tawag niya kay Kalingap, kundi Edu na lang. Parang nag-level up nga ang kanilang relationship nitong mga nakaraang araw. Kahit hindi sila nag-vlog ay parang may connection pa rin talaga sila sa isa't isa. Makikita na wifey na nga ang tawag ni Kalingap Edu kay Viancy at nabunyag din maya-maya na Harvey nga ang tawag ni Viancy kay Kalingap Edu sa kanilang chats. Nagkita nga sila noong araw na yon para sana bumili ng mga damit ni Viancy para sa kanilang vacation sa Palawan dahil piniyagan nga siya ng kanyang mama. Ngunit mamaya ay pupunta pa rin si Kalingap Edu para naman personal niyang hingin ang safety ni Viancy at ipaalam kung pwede ba itong sumama sa kanya. Ay, naku. Gusto mo pa yata. Nagkahawa ka may gay. Hindi po. Focus lang po kayo dyan. Sige, nakapokus na ako. Ito. Ha? Tinitingnan ko lang po yung pag-drive mo kasi masyado po kayo mabilis. Tinitingnan mo pag-drive mo o tinitingnan mo lang talaga ako? Yung pag-drive mo po. Makasala ang parking ko. Okay na daw po. Ha? Okay na nga. Bakit nandito natin to? Oo. Grabe naman. Nililimutan mo mga sandali. Na anong oras na rin sila noon nung nagkita sila ay talagang nakaramdam na rin sila ng gutom. Kaya naman, nag-drive muna si Kalingap Edu papunta sa kainan upang silang dalawa ay makakain. Napaka-sweet naman talaga ni Kalingap Edu dahil noong makababa si Viancy ay talagang nag-flying kiss pa ito sa kanya. Kaya naman kinilig din si Viancy sa ginawa ni Kalingap Edu. Maya-maya ay umakyat na sila para kumain.
doon nga ay naghanap na naman ang kanilang sweet moments dahil talagang makikita na si Viancy ay parang nagiging komportable na kay Kalingap Edu dahil sinabi nito na okay lang daw na wala silang mabili na gamit para sa Palawan basta kasama niya si Kalingap Edu. Noong mga oras na yon ay okay na daw siya. Dati may taga-subo pa. Hindi po yun. Ay. Meron ko pang taga-ubos ng ano? Busog mo na po kaya? Busog na po. Kahit pa. Kaya po. Para hindi po sayang. Pero teka, ang bibili natin. Kahit ano, wag na po. Kahit ano? Kahit wag na po. Kahit pumunta ka pa dito sa ano, layo-layo. Sayang. Wag na po yun. Sama ko po kaya. Ano na ako? Gusto mo lang makita, ganun ha? Ang sabi ko po, masaya na po ako nakasama po kayo. Kaya, ito ba yun? Baka... Talagang lumalakas na ang loob ni Viancy sa pagharap niya kay Kalingap Edu at mukhang komportable na rin itong kasama ang binata. Kaya naman maya-maya ay hindi na nga sila naghanap ng mga gamit dahil sabi ni Viancy ay marami pa naman daw siya mga damit na galing sa mga sponsors na nasa bahay lamang nila. Kaya naman napagpasyahan nila na mag-date na lamang sila sa daan. Sabi nila ay mag-ikot-ikot na lamang daw sila at mag-drive-drive habang ini-enjoy ang simoy ng hangin na malapit sa dagat. Pagkatapos nito ay nag-park muna sila sa isang coffee shop para magpalamig at hantayin ng ibang Kalingap boys para samahan sila sa bahay ni Viancy. Akin, ganda rin ang view dito. Ayan. Yung mga ngiting yan. Ang ganda. Ang ganda. Mahalaga, magsama lang tayo. Yung ba ano? Tahimik. Wala na. Sasayang na oras dito. Mike. Tapos, Meron namang mic. bag. Bag. Parang bigat ba? Salamat po. Ay, grabe. Dami na naman po ano. Parang may damit. Ano yan? Bag? Ay, meron ko nito, di ba? May damit. Damit din po. Papatok. Sensei. Noong makarating na nga sila sa bahay ni Viancy ay sandamakbak na sponsors na naman ang nagpadala ng mga regalo na hindi na nga magkasya sa bahay ni Viancy sa dami nito. Parang hindi nila alam kung saan na nga to ilalagay dahil nauna pa talaga ang mga gamit bago ang bahay ni Viancy. Ngunit ganun pa man ay masaya na daw sila dahil bahay na lamang daw ang kulang sa kanila at okay na ang kanilang buhay. Kaya naman lubos na lubos ang pagpapasalamat ni Viancy at ni Kalingap Edu sa mga supporters at mga suportang natatanggap nila. Matapos nila mag-unbox ng mga bigay ng sponsors ay pinaalam na nga ni Kalingap Edu si Viancy sa kanyang mama. Maano sana may mag-aano po sana si mapunta sa isang malayong lugar. Saan yung layo yun? Hindi naman po itatanan, no. Hindi po ano lang magbabakasyon. Magtutur kami. Sabi na nga. Sabi Ay, ka na. sabi na nga. Opo, mapunta po kaming Palawan. Okay lang po ba yun? Na Approve na talaga ang mama ni Viancy na makasama si Viancy sa trip to Palawan ng Kalingap team. Kaya naman bakas ang pagiging masaya ni Kalingap Edu dahil ito ang kanilang first vacation together. Maya-maya ay inabot na ni Kalingap Rab at ni Kalingap Edu ang allowance na galing sa mga sponsors na pinapabigay kay Viancy.
Maliban dito ay may nagdagdag na naman ng 150,000 para daw sa pampa-second floor ng bahay ni Viancy, kaya naman naiyak na rin ang mama ni Viancy dahil Thank dito. you po. Para saan daw? Sana doon sa bahay niya. Pabahay, pandagdag na naman. Kung nga daw yun, may second floor May kaya. second floor. O sige, gawin natin yung best natin para mapa-second floor po yung bahay ni Viancy. Total. Ayun ay sobrang laking tulong po ng Kalingap. Kaya sobrang po nagpapasalamat ako. Hindi po namin maisuklian kung paano po namin maisusuklian ang ginagawa ng lahat sa mga sponsor po. Hindi na nga naiwasan ng mama ni Viancy na mapaiyak sa pag-aalala ng kanilang buhay dati noong wala pa ang Kalingap team kumpara sa buhay nila ngayon na maraming blessings ang dumarating. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot